Gusto nyo bang magkaroon ng sariling bahay? Ito na ang pagkakataon mo na pwede ka pang pumili ng lugar kung saan mo gusto at kumpleto pa ang mga amenities katulad ng kuryente, tubig, kalsada, drainage at iba pa. So sa video na to malalaman nyo kung ano ang 4PH. Ano ang layunin nito? Ano ang mga tampok sa programa? Sino-sino ang maaaring makinabang dito? Saan ito ipatutupad? Mga qualifications ng pag-a-apply? So paano tayo mag-a-apply? Tuturo ko rin sa inyo yan step by step at bibigyan ko rin kayo ng mga tips at mga dapat nyong bantayan. So ano ba ang 4PH Pabahay Program? Ang 4PH o tinatawag na Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ay isang flagship housing program ng gobyerno na inilunsad sa pamamagitan ng Department of Settlement and Urban Development o yung tinatawag nating DHSUD. So ano ang layunin nito? Una-una ay magpatayo ng 1,000,000 housing units. Take note, 1,000,000 housing units kada taon hanggang 2028. Solusyonan ang 6.5 million housing backlog ng ating bansa. Kasama rin ang magbigay ng disenteng pabahay para sa settler families, mga low-income earners at public sector workers at yung mga displaced families dahil sa calamity o kaya ay sa redevelopment. Ano ang mga tampok sa programa na to? Una-una ay zero down payment. Napakaganda niyan, zero down payment. Wala kailangang bayaran agad. So ang monthly amortization ay mababa at tinatayang nasa 2,000 to 3,500 kada buwan, depende yan sa unit. Meron din siyang fixed interest government subsidized. Subsidized po ng gobyerno yan. Ang interest rate, and take note, as low as 1% per annum. Imagine niyo 1% lang yan sa loob ng isang taon. Napakababa po niyan. At bukod doon, meron po silang 30 years payment terms. So 30 years to pay. Pwedeng bayaran ng hulugan hanggang 30 taon. Ito ay isang vertical housing o condo style. So para ka na rin nakatira sa condo niyan, ano? Mas maraming pamilya ang matutulungan sa mas maliit na lupa, lalo na sa mga urban areas. Susunod ay may mga basic amenities kamukha na nabanggit ko kanina katulad ng kuryente, tubig, kalsada at drainage system. So titiran nyo na lang yan for short. So ito na tayo. Sino ang maaaring makinabang dito? Unang-una ay ang mga Pilipinong walang sariling bahay. Mababa ang kita o hindi kaya magpagawa ng sariling bahay. Nakatira sa mga danger zones at yung mga malalapit sa mga fault lines, pwede rin po sila mag-apply dito. Sa estero, sa ilalim ng tulay at yung mga informal settlers. Gustong lumipat sa ligtas at maayos na legal na tirahan. So saan-saan ang mga lugar na ipapatupad itong mga ito? Marami po yan, ibang-ibang lugar po yan. So kung sa Metro Manila rin lang, meron po tayo sa Quezon City, sa Pasay, sa Caloocan, sa Manila at sa Pasig. Sa mga lungsod naman, sa mga probinsya, meron din po yan sa Bacolod, Iloilo, sa Davao, sa Pampanga, sa Nueva Ecija at marami pa. Ibig sabihin po niyan, binanggit ko po kanina na target ng gobyerno hanggang 2028 ay marami pa po silang project na bubuksan. So abang-abang lang po kayo dyan o magtanong sa inyong mga LGU. So ano-ano mga qualifications? Unang-una, dapat Pilipino, may legal na kapasidad para kumuha ng real property loan. Okay, kailangan maglo-loan po tayo, okay? Kasalukuyang miyembro ng Pag-ibig o kaya ay magpapasimula para mag-member. So ito po yung isang prerequisite na kailangan. Kailangan po kayong maging miyembro ng Pag-ibig. So kung hindi pa kayo member ng Pag-ibig, may video na rin po tayo kung paano maging member ng Pag-ibig at ilalagay ko rin ang link sa description para pwede nyo nang panoorin pagkatapos nyo panoorin ang video na ito. At kung interesado kayo, ituloy nyo lang sa video natin sa Pag-ibig. So bibigyan ko na rin kayo ng maagang tip para ma-avail mo ang low interest rate na 1% at long-term loan na 30 years to pay. Kailangan kang aktibong member ng Pag-ibig. So tip number 2, kung bago ka sa Pag-ibig, hintayin maging active ang iyong account. Usually yan, 1 to 2 payments lang. Ibig sabihin, hanggang 2 hulog ka lang ay pwede ka nang ma-qualify sa application mo sa screening ng 4PH. Take note, 2 hulog lang, pwede na.
So, maayos ang kita at makakaya ang hulugan. Yung nabanggit natin kanina, presyo na mula 2,000 hanggang 3,000 ang magiging monthly nyo. So, may income classification na tinutukoy ng programa. Wala pang kasalukuyang Pag-ibig housing loan na hindi pa bayad o may problema sa foreclose. Ibig sabihin, hindi pa kayo nakakapag-loan at wala kayong utang sa Pag-ibig kung kayo ay membro na. May mga dokumento na kailangan gaya ng ID. Basic naman po yan, proof of income, employment certificate. So, i-ready nyo lang po yan kung kayo ay interesado. So, eto na, paano tayo mag-a-apply? So, ituturo ko sa inyo ngayon ang sunod-sunod na gagawin natin. Number 1, mag-inquire sa LGU o sa inyong munisipyo sa tanggapan ng DHSUT. So, pumunta sa inyong local na city hall o municipal office o housing office o LGU, ang inyong local government unit na responsable sa pabahay. Tanungin sila kung may 4PH project sa inyong lugar at kung paano magpalista. Number 2, kumpletuhin ang kinakailangan dokumento. Ang madalas na mga hinihingi ay ang valid ID, certificate of employment o kaya ay proof of income kung kayo ay nagtatrabaho. Pwede rin po ang ITR o ang pay slip. Kailangan din ang Pag-ibig membership o savings statement kung meron man kayo. Iba pang dokumento depende sa LGU o sa proyekto. Halimbawa ay sa barangay certificate o kaya ay ang tax declaration. So number 3, mag-pre-qualification screening. So magpa-screen na kaagad kayo kung interesado kayo. Susuriin kung pasado ka bilang benepisyaryo, kakayahan sa hulugan, kredibilidad, dokumentasyon, etc. So, LGU or DHSU, minsan ang Pag-ibig din ang gagawa nito at kukunin nyo na lang sa kanila. Number 4, pagpasa ng aplikasyon sa Pag-ibig o housing agency. Kapag kumpleto na ang requirements at pasado na sa pre-qualification, ipapasa na ang application sa Pag-ibig Fund o sa ahensya na magpapatupad ng proyekto para sa loan o financing. Kasi i-apply niya sa Pag-ibig loan, housing loan, okay? So, number 5, ang pag-aproba. Titignan ang loan application, ang inyong income, ang credit capacity, at iba pang requirements. Kapag naaprubahan, iaayos ang kontrata, plano ng hulugan, interest, at iba pa. So, number 6, ang pagbabayad naman ng hulugan o ng inyong monthly amortization. Simula sa simula ng turnover ng unit, sisimulan mo ang buwanang bayad ayon sa napagkasunduan. So, depende yan sa project. May negotiation para sa interest, haba ng hulugan at iba pa. At ang huling-huli ay ang turnover ng unit. Ibibigay na sa inyo ang unit, ang susi, titira nyo na lang. Kapag tapos na ang construction at nakumpleto na ang mga dokumento, ibibigay na ang unit sa benepisyaryo. Dito mo na matatanggap ang iyong physical na unit. So, mga tips naman at ang mga dapat nyong bantayan. Siguraduhin legit ang programa o ang project. Pwede mo din tanungin kung lisensyado ang developer, may license to sell, at rehistrado sa DHSUD. So, ito ay walang reservation fee. Take note, wala kayong babayaran sa una o kaya ay down payment. Wala po yan. Na masyadong mataas bago maging benepisyaryo. Susunod ay huwag magbayad sa hindi opisyal na tao na nagsasabing miyembro sila ng programa. At syempre, kailangan yung humingi ng resibo kung sakaling may cash out. Kung magbabayad man kayo, resibo po ang inyong magiging proof. So, comment nyo lang po sa baba kung meron pa kayong mga ibang katanungan at mga nais linawin sa programa na ito. So, hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment, at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po. At huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.